Sa wakas, lumantad na ang totoong tetestigo laban kay Ronnie. Tahimik na nakaupo si Dennis sa harap ni Ronnie. Hawak-hawak ang isang baso ng alak. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, derechahan niyang tinanong, "Ronnie, ano pa bang gusto mong mangyari? Nasa kulungan na si Lorena. Hindi na siya makagalaw. Hindi ba sapat na yon?" Bahagyang napangisi si Ronnie. Ngunit bakas sa kanyang mga mata ang pagkadismaya. "Hindi pa, Dennis. Ang gusto ko, magalit si Wilfred kay Lorena. Nakikita ko unti-unti na namang lumalambot ang puso niya at ayokong mangyari yun. Kailangan niya itong kamuhian habang buhay." Umiling si Dennis. Tila ba hindi makapaniwala sa kasakiman ng kausap. "Pero Ronnie, isipin mo, ipit na si Lorena sa kaso. Kahit ipagtanggol pa siya ni Wilfred, wala rin. Hindi siya makakalusot, sigurado yan." Ngunit si Ronnie, matigas ang paninindigan. Hindi sapat sa kanya ang pagkakakulong ni Lorena. Ang nais niya ay tuluyang mabuwag ang natitirang tiwala at pagmamahalan nila Wilfred at ng asawa nito. Samantala, si Wilfred naman ay nag-aalala. Gabi na ngunit hindi pa umuwi si Amber. Paulit-ulit niyang tinetext at tinatawagan ang anak ngunit walang sagot. Sa kabilang banda, naiipit si Amber sa gitna ng daan dahil nag-overheat ang kanyang sasakyan. Habang nag-aalangan kung tatawag ba ng tulong, biglang dumating si Tristan, ang huling taong gusto niyang makita. "Amber, ano nangyari?" tanong ni Tristan habang nag-aalok ng tulong. Ngunit imbis na mapawi ang kaba, mas lalo pang nainis si Amber. "Ano na naman to, Tristan? Sinusundan mo ba ako? Bakit palagi ka nandyan?" Napakunot ang noo ni Tristan. "Hindi kita sinusundan. Nagkataon lang malapit ako. Gusto ko lang tumulong." Pero sa halip na pasalamatan, minasama pa ni Amber ang kanyang presensya. Hanggang sa mapuno si Tristan sa walang tigil na paninisi. "Amber," sigaw niya, "gusto mo ba akong sampalin para mailabas mo na ang galit mo?" At sa hindi naasahang pagkakataon, dumating si Wilfred. Hindi na niya hinayaang makapagpaliwanag si Tristan. Agad niya itong sinapak. Nabigla si Tristan habang si Amber naman ay lalong naguluhan sa sitwasyon. Habang nangyayari ang kaguluhan kay Wilfred at Amber, si Ronnie naman ay patuloy na gumagawa ng paraan upang sirain si Lorena. Gumawa siya ng peking transparency report, isang ulat na nagsasabing may mga transaksyon si Lorena sa kumpanya na hindi umano pumapasok sa kanilang opisyal na talaan. "Wilfred, tignan mo to," saad ni Ronnie. Sabay abot ng dokumento. Kahit nakakulong na si Lorena, gumagawa pa rin siya ng kalokohan. Nagulat si Wilfred, ngunit pinilit niyang manindigan. "Hindi yan magagawa ni Lorena, kilala ko siya." Subalit hindi pa rin tumigil si Ronnie. Muling binitawan ang kanyang matalim na salita. Kung ang pagpatay nga ay nagawa niya, pagnanakaw pa kaya? Parang punyal na tumusok sa isipan ni Wilfred ang mga salitang iyon. Sa kabila ng kanyang pagdududa, muling nanaig ang galit. Kaya't dali-dali siyang nagtungo sa kulungan upang komprontahin ang asawa. Bumaha ng galit si Wilfred nang humarap kay Lorena. "Ano tong naririnig ko? Ikaw ba ang may pakana ng mga anomalya sa kumpanya?" Mariing itinanggi ni Lorena. "Wilfred, hindi ako yan. Hindi mo ba talaga ako kilala? Pati ba naman sa kulungan gusto mo pa rin akong pahirapan?" Ngunit hindi siya pinakinggan ni Wilfred. Sa halip, tuloy-tuloy ang kanyang paninisi. Hanggang sa hindi na nakatiis si Lorena at ibinunyag ang isang lihim. "Wilfred, buntis ako. Magkakaanak tayo ulit." Napatigil si Wilfred. Sa isang iglap, bumigay ang matibay na pader ng kanyang galit. Napalitan iyon ng halo-halong emosyon, takot, tuwa at pangamba.
Naisip niyang hindi dapat may stress si Lorena, lalo pat may buhay na ipinagbubuntis ito. Dahil sa pagbubuntis ni Lorena, unti-unti nang lumambot ang puso ni Wilfred. Sa kabila ng mga paratang, pinili niyang subukang magtiwalang muli. Ayaw niyang lumaking walang ina ang kanyang anak. At baka nga tama si Lorena. Baka inosente siya sa lahat ng ibinibintang. Ngunit habang si Wilfred ay nagbabago ng pananaw, lalo namang nag-aalab ang galit ni Ronnie. Hindi niya matatanggap na muli na namang magkakaroon ng puwang sa puso ni Wilfred at Lorena. Nang mabalitaan ni Ronnie na buntis si Lorena, kinabahan siya. Alam niya magiging tulay ang bata para lalo pang magkatibay ang pagsasama ni na Wilfred at Lorena. Kaya't gumawa siya ng mas madilim na plano, ang lasunin si Lorena. Nakipag-ugnayan siya sa isa sa mga kaaway ni Lorena sa kulungan. Binayaran ito upang maging kasabwat. Subalit sa kabutihang palad, hindi nagtagumpay ang plano. Sa halip na si Lorena ang makainom ng lason, ibang tao ang naapektuhan. Doon na nagsimulang maghinala si Lorena. May taong gustong pumatay sa akin, bulong niya sa sarili. Kilala ni Lorena ang taong nag-abot ng inumin, kaya't pinilit niya itong aminin ang totoo. Dahil sa takot, ay napilitan ang babae na ibulgar ang pangalan ng utak sa lahat, si Ronnie. Nang malaman ito ni Wilfred, agad niyang itinakwil si Ronnie. Mula ngayon, wala ka ng karapatang maglabas-masok sa bahay ko. Hindi kita patatawarin. Kasabay nito, nagsimulang mabuo sa isipan ni Wilfred ang hinala. Baka nga si Ronnie rin ang may kinalaman sa pagkamatay ni Joy. Dahil dito, palihim siya nag-hire ng isang private investigator upang alamin ang katotohanan. Hindi nagtagal, lumabas ang mga ebidensya. Napatunayan na si Ronnie ang nasa likod ng lahat ng paninira at maging ang pagkamatay ni Joy ay konektado sa kanya. Sa mismong hearing, iprinisenta ang lahat ng ebidensya laban kay Ronnie. At sa kabila ng kanyang pagtanggi, naging matibay ang testimonya ni Gian, ang matagal na niyang kasabwat. Lahat ng ginawa ko, utos ni Ronnie. Siya ang may pakana ng lahat ng plano laban kay Lorena at kay Wilfred, mariing pahayag ni Gian. Sa huli, napagtanto ni Wilfred na tama lang na nag-hire siya ng private investigator. Kung hindi, baka habang buhay siyang mabubulag sa kasinungalingan ni Ronnie. Sa iyong palagay, tama lang ba na ginawa ni Wilfred na mag-hire ng private investigator para imbestigahan si Ronnie? Kung oo ay i-click lamang ang like at subscribe button para lagi kang updated sa mga susunod ko pang i-upload. Malaya ka rin mag-iwan ng komento sa ibaba para sa iyong mga saloobin at suwestyon. Maraming salamat sa iyong panonood.